Malakas na tunog ng pinggang nagbabanggaan sa lababo ang maririnig sa loob ng bahay nila Maya kasama ang tiyahin niya. Paulit-ulit, parang salamin ng araw-araw na buhay ni Maya na walang katapusan at walang pahinga. Tahimik lang siyang naguhugas kahit nanginginig na ang kamay niya sa pagod. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng malakas. Hindi na nag-abala pang tumingin doon si Maya. Alam na niya kung sino iyon. Bakit lagasgas na ang gripo, ha? Maya, hindi ka ba marunong magtipid, ha? Parang hindi ka na nag-iisip. Akala mo ba, napupulot lang ang pera? Napapikit si Maya sandali. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Pero hindi pa din siya humarap. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa pinggan. Parang gusto niyang lunurin ang lahat ng salitang pumasok sa tenga nito. Mga bayarin na naman ang hahabulin! Kuryente! Tubig! Upa! Tapos ikaw? Parang wala lang! Humigpit ang hawak ni Maya sa plato. Kung mas madiin pa, baka mabasag na yon, katulad ng kalooban niya. Malapit na po ako matapos. Magluluto na po ako pagkatapos. Tahimik saglit ang bahay. Pero hindi yon ang katahimikang nagbibigay ginhawa kay Mia. Malapit na. Bukas na. Ayan ang alam mo. Ano bang ambag mo sa buhay ko, ha? Sa salitang yon ng tiyahin ni Mia, parang may humugot sa puso nito. Gusto niyang sumagot sa tiyahin. Gusto niyang ipaalala dito na siya ang gumigising ng maaga para maglinis ng bahay. Siya ang naglalaba, siya ang nagluluto, simula nang mamatay ang mga magulang niya. Pero wala siyang sinabi. Sanay na siya. Pasensya na po. Isang maikling sagot na paulit-ulit na lang niyang ginagamit sa bawat araw na sinisisi siya ng tiyahin niya sa lahat ng bagay. Pasensya na? Yan lang? Hindi nakakabayad ng utang ang pasensya. Umalis ang tiyahin niya papunta sa kwarto. Padabog pa ang bawat hakbang nito. Isinara pa ang pinto ng pagkalakas-lakas. Tumigil si Maya sa paghuhugas. Tumingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin sa ibabaw ng lababo. Maputla na ang mukha niya at may bahid ng lungkot ang mga mata. 22 taong gulang pa lamang siya. Pero pakiramdam niya'y ilang dekada na siyang pagod. Tiis-tiis lang. Mia, kakayanin mo pa. Bulong niya sa sarili. Tinapos niya ang mga hugasin, isa-isa. Inisip na lang niya na kapag naging maayos ang pagkakahugas niya, magiging maayos din ang buhay nito. Pero alam niyang hindi ganun yon gumagana. Umupo siya sa maliit na bangko sa gilid ng kusina. Nakapulupot ang mga kamay niya sa sariling braso, parang niyayakap ang sarili dahil wala nang ibang gagawa noon. Naalala niya ang nanay niya kung paano siya pinapaypayan tuwing gabi. Ang tatay niyang tahimik lang pero palaging nandiyan. Pero ngayon, pareho na silang wala. At siya, naiwan. Sa bahay na hindi kanya. Sa buhay na parang utang. Pa, sana nandito po kayo. Tumayo siya at nagsimulang maghiwa ng sibuyas. Umiyak ang mata nito, pero hindi niya alam kung dahil ba yon sa sibuyas o dahil sa lahat ng kinikimkim nito. Sa labas, may dumaan na sasakyan. Sandali siyang napatigil at sumilip sa bintana. Kita niya ang ilaw ng mga bahay sa kabilang kalsada. Bahay na mukhang tahimik at mukhang buo. Saglit siyang nangarap sa isang buhay na walang naninigaw, walang nanunumbat, at walang takot. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang katahimikang yon ay ipagpapalit sa isang desisyong magbabago sa buong buhay niya. At sa isang lalaking hindi niya inaasahang makikilala sa pinakamaling paraan at sa hindi tamang oras. Pero sa gabing yon,
Isa lang siyang dalagang naguhugas ng pinggan. At walang ideya na malapit na siyang itulak sa altar ng kapalaran. Maagang nagising si Maya kinabukasan dahil sa kakaibang katahimikan ng bahay. Maya-maya pa ay narinig niya ang kaluskos sa may sala. Lumabas siya ng kusina at doon niya nakita ang tiyahin niya na bihis na bihis. Maayos ang buhok, may kolorete sa labi, at may bitbit pang maliit na handbag. Parang hindi ang babaeng araw-araw na puro pagrereklamo at pagbubunga nga. At higit sa lahat, nakangiti ito kaya natigilan si Maya. Hindi siya sanay sa ganong itsura ng tiyahin nito. Ay, gising ka na pala, Maya. Masiglang bati ng tiyahin niya habang inaayos ang hikaw sa salamin. Kumurap-kurap si Mia ng ilang beses. Opo, magluluto na nga po sana ako. Tumangutangulang ang tiyahin nito. Ay, wag na. Aalis ako. May pupuntahan lang sandali. Mas lalo pang nagtaka si Maya. Himala. Walang sermon. Walang listahan ng utos. Saan po kayo pupunta? Saglit itong tumigil, saka ngumiti ulit. Yung ngiting hindi niya mabasa kung totoo o may tinatago. May asikasuhin lang. Babalik din ako agad. Isinuot nito ang sapatos at dumiretso na sa pinto. At, Maya, dagdag pa nito bago tuluyang lumabas. Mag-ingat ka dyan, okay? Huwag ka masyadong magpagod. Bye! Nanatiling nakatayo si Maya sa gitna ng sala. Parang may mali. Kailan pa siya nagpaalam ng maayos? Bulong ni Maya sa sarili. Pagkasara ng pinto, saka lang siya nakahinga. Tahimik na ulit ang bahay. Pero tulad ng dati, may kasamang sunod-sunod na tanong ang isip ni Maya. Nagbihis siya at kinuha ang lumang eco bag. Mamamalengke muna siya kahit papaano kasi yon ang libangan nito. Paglabas niya ng iskinita, sinalubong siya ng sikat ng araw at habang naglalakad siya, may biglang tumawag mula sa gilid ng kalsada. Maya! Napatingin si Maya. Nakatayo doon ang matalik niyang kaibigang si Nobita na nakangiti na parang walang problema sa buhay. May bitbit na inumin at parang kagagaling lang sa tambayan. Lumapit ito sa kanya ng parang natural na bahagi ng araw niya. Uy, mamamalengke ka na naman? Tanong nito, sabay silip sa bitbit niyang bag. Tara na muna dun sa paborito nating tambayan. Ang init-init oh. Mag-soft drinks ka muna. Napangiti si Maya ng bahagya. May kirot at saya ang alaala ng mga panahong yon. Nung bata pa sila. Walang iniisip kundi kung sino ang taya sa habulan. Hindi pwede, sira. Marami pa akong gagawin. Umiling ang kaibigan nito. Halatang hindi sang-ayon. Ano ka ba, Maya? Lagi ka na lang ganyan. Takot na takot ka sa tiyahin mo. Isang oras lang naman eh. Napayoko ng bahagya si Maya. Nahihiya sa pagtanggi sa paanyaya ng kaibigan. Sanay na po kasi ako. Tumawa si Nobita na parang nag-aalala. Hindi pwedeng laging sanay na. Minsan, mag-unwind ka din. Nandito naman ako oh. Ako nang bahala. Alam ni Maya na totoo yon. Simula pagkabata, nandoon lang palagi ang kaibigan niya. May baong sobra sa kanya nung mga estudyante pa lang sila, binibigyan siya ng laruan at palaging may nakaabang na tsinelas kapag nasira ang kanya. May kaya kasi ito sa buhay at hindi ito nagdamot sa kanya kahit kailan. Pero may hangganan ang kaya niyang tanggapin. Salamat pero wag na muna ngayon. Tumingin sa kanya si Nobita ng seryoso. Hanggang kailan ka ganyan, Maya? Habang buhay ka na lang bang susunod? Napatawa si Maya. Hindi ko din alam. Sige na nga. Pagsuko ni Nobita sa huli. Pero bukas ha, hindi ka natatanggi.
Tumango-tango si Maya na natatawa pa din. Oo na, sige na. Naghiwalay na sila sa kanto at nagpatuloy na si Maya sa palengke. Pero iba na ang bigat ng bawat hakbang nito. Parang may gumugulo sa isip niya. Ang ngiti ng tiyahin niya kanina at ang pagsabi nito na huwag siyang magpapagod. Habang namimili siya ng gulay, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa pakiramdam niya, may paparating at hindi yon ordinaryong problema. Sa magkabilang hanay ng taniman, abalang-abala ang mga tauhan sa pag-ani. May nagbubuhat ng sako, may nagpuputol at may nag-aayos ng ani sa mga kahoy na kahon. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang lalaking pawisan, nakasombrero at nakatupi ang manggas ng polo na hindi mo aakalain na may-ari ng buong lupain. May hawak siyang sako ng bagong ani, mabigat pero parang wala lang sa kanya. Nakikipagsabayan siya sa mga tauhan, nakikipagbiruan na parang isa lang siya sa kanila. Sir, pahinga na muna po kayo. Sabi ng isang matandang tauhan, humihingal habang pinupunasan ang noo. Mamaya na, kaya pa to. Ibinuhos niya ang laman ng sako sa kahon, saka muling yumuko para magbuhat ng panibago. May ngiti sa labi niya. Ngiting bihira mong makita sa mga lalaking sanay sa opisina at aircon. Mula sa di kalayuan, nagmamadaling lumapit ang isang lalaking naka-vest at may dalang payong. Halatang balisa at panay ang tingin sa relo. Sir Gab, Mahinang tawag nito. sabi ko po sa inyo, magpahinga na muna kayo. Baka po dumating si Mami. Sabay tawa. Hayaan mo na. Hindi naman niya ako ikukulong dahil dito. Napakamot sa ulo ang lalaki. Sir, alam niyo naman po, kapag naabutan kayo nun dito, ako ang mapapagalitan. Dalawa pa tayong masasabon. Huminto si Gab saglit. Tumingin siya sa paligid, sa mga tauhang abala, sa lupang matagal na nilang inaalagaan at sa mga ani na bunga ng pawis ng lahat. Mas okay na to, kaysa nakaupo lang ako sa opisina. Mas ramdam ko na buhay ako dito. May humalakhak sa paligid. Isa sa mga tauhan ang sumigaw. Tama yan, Sir Gab. Ngumiti siya at muling nagtrabaho. Parang walang pakialam sa mga posibleng sermon na darating. Ngunit hindi nagtagal, may kakaibang katahimikan ang bumaba sa hasyenda. Tunog ng sasakyan. Marahan pero may autoridad. Unti-unting napalingon ang lahat. Ang ilan ay tumigil sa ginagawa at may mga nagbulungan. Dumating na nga. Bumaba ang isang babaeng elegante na naka-sunglasses. Mabilis na lumapit ang lalaki na kanina pa nag-aalala at halos manginig na ito. Ma'am, Tinanggal ng babae ang sunglasses at agad na nakita ang anak niyang may hawak pang sako, pawisan at napakarumi. anak, ano ba yan? Mataas ang tono nito, puno ng gulat at inis. Di ba dapat nasa opisina ka at hindi dito? Oh my God! Huminto si Gab. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako at humarap sa ina. Good morning, Ma. Nilapitan siya ng ina na halos hindi mapakali. Tignan mo ang sarili mo! Para kang... Napahinto ito. Huminga ng malalim. Para kang hardinero! Napangiti si Gab. Hindi ba dapat marunong ding magtrabaho ang may-ari? Napailing ang babae. May mga tao tayo para dyan. Hindi mo kailangang ikaw ang magbuhat. Ikaw ang mapawisan. CEO ka, anak. CEO din ako sa sarili kong oras. May ilang tauhan ang napangiti, pero agad ding yumuko ng pagtinginan ng ina ni Gab. Lumapit pa ang ina niya at binaba ang boses, pero ramdam ang galit. May meeting ka mamaya.
May mga investors na naghihintay. Tapos mahahanap kita dito na parang masaya. Putol niya na kalmado. Oo ma, masaya ako dito. Natahimik ang paligid. Tigilan mo na to. Sumakay ka na sa kotse. Umuwi ka na at magpalit ka na ng damit. Tumingin si Gab muli sa paligid. Sa mga taong kasama niya kanina. Mga kasama, sandali lang to. May tatapusin lang ako. Anak! Sandali lang ma. Hindi na sumagot ang babae. Nakatingin lang siya sa anak na halatang pigil na pigil ang inis. Samantalang si Gab ay muling yumuko at tinulungan ng isang tauhan na halos hindi na mabuhat ang sako. Ako na. Tahimik silang naglakad papunta sa kotse. Bago siya sumakay, muling lumingon pa si Gab sa hasyenda. Sa lugar na mas kilala niya kesa sa mga boardroom at glass walls. Hindi niya alam kung bakit. Pero may pakiramdam siyang malapit na siyang mailayo dito. At mas malapit siyang mapadpad sa isang mundong hindi niya inaasahan. Gabi na nang marinig ni Maya ang pagbukas ng pinto. Hindi yon ang karaniwang padabog na pagbukas na nakasanayan ni Maya. Maingat ang galaw ng tiyahin niya na hindi nang gugulat tulad ng nakasanayan nito. Nakaupo si Maya sa maliit na mesa sa kusina. Nagtutupi ng mga nilabhang damit na matagal na niyang gustong tuklopin pero laging nauurong dahil sa dami niyang ginagawa. Napatigil siya nang marinig ang boses ng tiyahin nito. Magaan at may halong saya. Maigi naman at gising ka pa. Napalingon si Maya. Doon niya nakita ang tiyahin niya na may dalang ilang paper bags na malalaki at may mga branded pa ng mga store na bihira niyang makita. May ngiti sa labi nito at sa first time makita ni Maya na hindi mabigat ang aura nito. Tumayo agad si Maya. Opo, kakaupo ko lang. Madami pa po kasing gagawin. Inilapag ng tiyahin niya ang mga paper bag sa mesa. Napatingin si Maya doon at hindi niya napigilang mapakunot ang noo. Bakit ganyan ka tumingin? Natatawang tanong ng tiyahin nito. Hindi ba pwedeng may pasalubong ako sa'yo? Para po kanino yan? Hindi agad nakasagot ang tiyahin ni Maya. Kinuha nito ang isang supot at inilabas ang isang damit na malinis, bagong-bago at halatang mahal. Isang bestidang kulay gatas na simple pero elegante. Inilapit ito ng tiyahin sa katawan ni Maya. Subukan mo nga ito. Nanlaki ang mata ni Maya. Para po ba sa akin to? Tumango ang tiyahin niya na parang wala lang. O sige na, sukatin mo. Parang may kumurot sa puso ni Maya. Kailan pa siya binilhan ng damit ng tiyahin niya? Madalas tira-tira lang ng mga pinsan nito. Pamana at luma at kupas-kupas na. Pumasok siya sa kwarto at isinuot ang damit. Sakto at parang tinahi para sa kanya. Paglabas niya ng kwarto, tinignan siya ng tiyahin niya mula ulo hanggang paa na may bahagyang ngiti ng pag-aproba. Bagay na bagay sa'yo, iha. Sabi nito. Subukan mo pa yung iba. Isa-isa niyang sinuot ang mga damit. May pang-alis, may pang-araw-araw. Lahat bago na at para sa kanya. Hindi na napigilan ni Maya ang magtanong. Tita, para saan po lahat ng to? Saglit na tumigil ang tiyahin niya sa pag-aayos ng mga paper bags. Napatingin ito sa kanya, pero hindi direkta. Parang iniiwasan ang mga mata niya. Basta, Sagot nito. malalaman mo din bukas. Nakaramdam si Maya ng malamig na pakiramdam. Bukas po? Tumango ang tiyahin nito. Maaga kang matulog para maganda ang gising mo bukas.
May kung anong bigat sa paraan ng pagsasalita nito. Hindi naman galit o masungit, pero may diin na parang desisyong matagal nang napag-isipan. May pupuntahan po ba tayo? Hindi sumagot ang tiyahin. Inayos lang nito ang mga damit at isinabit sa likod ng pinto. May bisita tayo. Bisita po? Oo. Sagot naman ng tiyahin niya. Kaya maaga ka gumising bukas. Ayokong mapahiya. Tanging tango na lang ang naisagot ni Maya. Opo. Pumasok ang tiyahin niya sa kwarto nito at isinara ang pinto. Naiwan si Maya sa gitna ng silid na nagtataka, napapaligiran ng mga bagong damit na hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagpasalamat o katakutan. Napaupo siya at hinaplos ang tela ng isa sa mga bestida. Bakit pakiramdam ko parang may kapalit? Bulong niyang saad sa sarili. Hindi agad siya nakatulog nung gabing yun. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, ginising na siya agad ng tiyahin niya. Isang katok lang sa pinto, nagising na si Maya agad. Gising ka na, Maya. Maghanda ka na. Bumangon naman agad si Maya. Opo. Tahimik na naligo si Maya. Sinuot ang isa sa mga bagong damit na pinili ng tiyahin niya. Habang nagsusuklay, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Hindi niya kilala ang babaeng nakikita niya na malinis at maayos. Sa labas ng kwarto, nandoon na ang tiyahin niya na nakaayos na din. Bilisan mo, sabi nito. Darating na ang bisita. Huminga ng malalim si Maya. Sino po ba? Basta, Putol nito. makinig ka na lang at sumunod, okay? Opo. Sa loob-loob ni Maya, gusto niyang magtanong pa at umatras. Pero sanay na siya sa salitang yon. Nasumunod na lang kesa magkanda-leche-leche pa ang sitwasyon. Hindi niya alam na ang bisitang hinihintay ay hindi lang basta bisita. Ito ang simula ng kapalit sa mga damit na suot nito at sa buhay na unti-unti nang inaagaw mula sa kanya. Nakatayo si Maya sa harap ng maliit na salamin nang maramdaman niya ang malamig na dulo ng lipstick sa kanyang labi. Napaurong siya agad. Tita, huwag niyo na po akong lagyan yan. Hindi po ako sanay ng ganyan. Ngunit hinawakan ng tiyahin niya ang baba niya ng mariin, pero maingat. Parang ayaw masira ang ginagawa nito. Kailangan mo to. Tignan mo nga yung labi mo. Napakaputla. Napapikit at walang nagawa si Maya, kundi hayaan ang kulay pula na unti-unting pumalit sa natural niyang labi. Pagbukas niya ng mata, halos hindi na niya makilala ang sarili niya sa salamin sa sobrang kapal ng lipstick na nilagay ng tiyahin niya. Mukha po ako. Mas maganda. Sagot ng tiyahin niya agad. Mas kaaya-aya, iha. Mas kaaya-aya para kanino? Hindi na niya naitanong. Naging abala na din ang tiyahin niya sa pag-aayos ng sala. Nilinis ang mesa, pinalitan ng kurtina at inayos ang mga upuan na parang may darating na napakahalagang tao. Pinaupo lang ng tiyahin si Maya sa gilid na parang batang sinanay na maging presentable. Tita, sino po ba ang bisita natin? Hindi siya nilingon nito. Makinig ka na lang. Sagot nito. At huwag kang magsasalita kung hindi ka kinakausap. Opo. Eksaktong 7:00 ng umaga. Sunod-sunod na tunog ng sasakyan ang pumarada sa tapat ng bahay nila. Napatayo si Maya sa gulat nang marinig ang pagpreno. Sumilip siya sa bintana. Bumaba ang ilang lalaking nakaitim. May suot na suit at diretso ang tindig. Mga bodyguard. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Tita, ngumiti ang tiyahin niya.
Ngiting halos hindi na maitago ang kasabikan. Dumating na sila. May bumabang lalaki mula sa gitnang kotse. Hindi ito ganoon katanda gaya ng inaasahan ng isip ni Maya. Pero malinaw na may edad na dahil puti na ang ilang hibla ng buhok. Matangos ang ilong, maayos ang suot at may awtoridad ang mga hakbang. At mas lalong kinabahan si Maya nang makilala niya ito. Kilala niya ang lalaking matanda na yon. Nakikita niya yon paminsan-minsan sa kanilang lugar sa mga okasyon, sa simbahan at sa mga handaan. Isang mayamang matanda na pagkakatanda ni Maya na isa itong congressman. Pumasok ito sa bahay na parang pag-aari niya ang espasyo. Sumunod ang mga bodyguard, bitbit ang mga kahon at paper bags. Magandang umaga. Malakas ang kumpiyansang bati nito. Agad lumapit ang tiyahin ni Maya na kulang na lang ay yumuko dito. Magandang umaga din naman po. Pasok po kayo. Pasok. Inilapag ng mga kasama nito ang mga regalo sa mesa. Mga kahong may ribon pa, mamahalin at halatang hindi basta-basta. Napatingin si Maya. Parang nanikip ang lalamunan nito. Para po kanino ang mga yan, tiya? Hindi siya sinagot ang tiyahin. Sa halip, tinapik nito ang braso niya. Lumapit ka sa kanya. Dali. Bulong nito kay Maya. Ipakilala mo ang sarili mo. Nanginginig ang kamay ni Maya habang papalapit. Pinilit na lang ngumiti ni Maya kahit ramdam niyang mali ang lahat. Magandang umaga po. Ngumiti din naman ang matanda at parang sinusukat pa ang bawat galaw niya. Mas lalo kang gumanda. Puri nito, sabay tingin sa labi niyang pula. Bagay na bagay sa'yo ang kulay ng labi mo. Parang may gumapang na lamig sa batok ni Maya. Salamat po. Buong akala ni Maya, sandali lang ang kanilang pag-uusap. Akala niya, kaibigan lang ng tiyahin niya o manliligaw nito. Kaya masaya at may mga regalo. Ngunit sa isang iglap, lahat ng akala niya ay gumuho. Inabot ng matanda ang kamay niya. Hindi siya nakagalaw agad. Parang naistatwa ang buong katawan niya. At bago pa siya makapag-react, hinalikan ng matanda ang likod ng kamay nito. Parang nawalan siya ng boses. Napalingon pa siya sa tiyahin niya na umaasang may paliwanag o may kahit anong magsasabing mali ang nakita nito. Ngunit nakita niya pa sa tiyahin niya ay pagngiti na mukhang nanalo sa loto. Ang bait naman ng pamangkin ko. Masayang sabi ng tiyahin ni Maya. Masunurin, mabait at hindi sakit ng ulo yan. Doon nagsimulang magtining ang tenga ni Maya na parang may malakas na ugong. Tita, ano po ba to? Ngunit bago pa siya masagot ng tiyahin, nagsalita ulit ang matanda. Handa na ang lahat. Tulad ng napag-usapan natin. Napaupo si Maya dahil nanlalambot ang tuhod nito. Napag-usapan? Ano pong napag-usapan? Hindi siya tinignan ng tiyahin niya. Sa halip, inayos nito ang mga regalo na parang tropeyo. Bukas! Sabi nito ng mahinahon, parang karaniwang araw lang. Bukas, malalaman mo na din ang lahat. Sa mga oras na iyon, hindi pa alam ni Maya kung paano siya makakatakas. Hindi pa niya alam na may isang lalaking magpapabago ng kapalaran niya. Hindi pa tuluyang nakakaalis ang bigat sa dibdib ni Maya nang ilapag ng tiyahin niya sa mesa ang isang makapal na folder. Pirmahan mo na. Utos nito, sabay abot ng ballpen. Napatitig si Maya sa papel. Nanginginig ang kamay niya habang hawakan ang ballpen. Ano po ba yan, tita? Kontrata. Sagot ng tiyahin niya nang walang emosyon.
Para sa kinabukasan mo to, kaya permahan mo na. Napalunok si Maya. Pwede po bang basahin muna? Biglang sumimangot ang tiyahin nito. Huwag ka ng maraming tanong. Pareho lang yan. Formalidad lang. Umiling si Maya. Tita, natatakot po ako. Biglang humigpit ang hawak ng tiyahin niya sa braso niya. Pumirma ka na. Hindi ko po maintindihan. Pumirma ka. Napapitlag si Maya nang pandilatan siya ng tiyahin. Kaya nanginginig na inilapit niya ang ballpen sa papel. Hindi niya binasa ang nakasaad doon at kung ano ang kapalit. Ang alam lang niya, kapag hindi siya pumirma, may mas masakit pang mangyayari. Pagkatapos niyang pirmahan, nakita niya ang matandang lalaking ngumiti at marahang tumango. May inabot itong sobre sa tiyahin niya na halatang makapal. Nanikip ang dibdib ni Maya. Ano po yun, tita? Hindi siya pinansin nito. Tumayo na ang matanda at inayos ang sarili. Bukas na bukas. Aasikasuhin na namin ang susunod. Sabi nito. 1 linggo na lang. Tumango ang tiyahin niya na parang tuwang-tuwa. Salamat po. Hindi kayo magsisisi. Pag-alis ng matanda at ng mga bodyguard nito, doon na bumuhos ang lahat. Tita, ano po ba yun? Humarap sa kanya ang tiyahin niya na nakakrus pa ang mga braso. Alam mo na. Hindi ko po alam. Bakit ako pinapirma? Dahil yun ang tama. Tama? Para kanino? Unang pagkakataon yun na tinaasan niya ng boses ang tiyahin niya. Para sa'yo. Sigaw nito pabalik kay Maya. Sa kinabukasan mo. Hindi po ba kayo nagtanong man lang kung gusto ko? Napatawa ang tiyahin niya ng mapait. Gusto? Mapapakain ka ba ng gusto mo? Mapapag-aral ka ba ng damdamin mo? Napaiyak na si Maya. Para niyo na din po akong ipinagbili. Tumalim ang mga mata ng tiyahin nito. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang nasa kalsada. Ako ang nagpalaki sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Hindi po kapalit nun. Nadiktahan niyo na ang buhay ko. Gamitin mo ang utak mo, hindi ang puso. Sigaw nito. Isipin mo ang kinabukasan mo, Maya. Mayaman yon at hindi ka maghihirap. Pero hindi ko po siya mahal. Hindi na mahalaga yon. Mapag-aralan mo din siyang mahalin. Bukas na bukas, doon ka natitira sa bahay niya para na din masanay ka. Nanlaki ang mata ni Maya. Bukas po agad? 1 linggo na lang, kasal mo na. Ang sinabing iyon ng tiyahin niya ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumama sa dibdib niya. Napaupo na lang si Maya sa sahig. Humahagulgol siya ng iyak na walang pakialam kung marinig ng kahit sino. Ayoko, tita! Ayoko! Kung iniisip ni Maya na mayayakap sa kanya, nagkakamali siya. Pumasok lang sa kwarto ang tiyahin niya at isinara na ang pinto. Naiwan si Maya na luhaan at isang pirma na nagtanggal ng lahat ng pagpipilian niya. Parang ibinenta siya at ang mas masakit, siya mismo ang pumirma. Dahil wala na siyang takas, umiyak lang ng umiyak si Maya ng gabing yon. Hindi niya alam kung paano tatakas sa kapalarang hindi naman niya pinili. At sa loob ng 1 linggo, isang simbahan ang maghihintay sa kanya. Napahinto si Nobita sa paglalakad nang makita niya ang mga sasakyan sa tapat ng bahay nila Maya isang umaga. Hindi yon ordinaryong senaryo sa lugar nila. May mga lalaking nakaitim na nakatayo sa gilid ng mga sasakyan na seryosa ang mukha na parang sa pelikula lang nakikita ni Nobita. Ano yun? Bulong ni Nobita sa sarili. Unti-unting nagsilabasan ang mga kapitbahay at sa loob ng ilang minuto, nagmistulang piyesta ng chismis ang kalsada. Kanino kaya yan?
Bulong ng isang tsismosa sa gilid. May artista ba? Sabat naman ng isa. Baka may nahuling adik. Sa sobrang curious din ni Nobita, lumapit na siya sa gate ng bahay nila Maya. May kakaibang kaba siyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam niya may mali. At doon niya nakita si Maya. Lumabas ito ng bahay na maputla ang muka. Walang emosyon ang mga mata at mukhang wala sa sarili. Teka, Mahinang sambit ni Nobita. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Maya, pero parang may kung anong pumigil sa dibdib nito. Nakita niyang inalalayan ng mga malalaking katawan at naka-uniforme si Maya papunta sa kotse. Bakit siya sasakay? Tanong ng isang kapitbahay. baka may pupuntahan lang. Sagot naman ng isa. Ngunit alam ni Nobita na hindi yun ordinaryong pag-alis. Nang magsara ang pinto ng kotse at umandar ang mga sasakyan, parang may kinuha mula sa kanya. Isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Hoy! Sigaw ni Nobita, pero huli na. Umalis na ang mga sasakyan at naiwan din ang tiyahin ni Maya. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang mga kotse, agad na pinalibutan ng mga tsismosa ang tiyahin ni Maya. Ano yon, Mars? Sino yung mayaman? Boyfriend ba ni Maya yon? Ang swerte mo naman. Narinig ni Nobita ang isa sa kanila na may isa pang tumawa. Ay nako, sana all may pamangkin. May naiinggit, may nakikitawa, pero ni isang nagtanong kung okay lang ba si Maya, wala. Hindi na napigilan ni Nobita ang sarili niya. Lumapit na siya sa tiyahin ni Maya na galit at awa ang naghahalo sa dibdib niya. Hoy! Sigaw ni Nobita dito. Binanta mo ba ang kaibigan ko? Biglang tumahimik ang paligid. Napalingon ang tiyahin ni Maya kay Nobita na nanlilisik ang mga mata. Anong sinasabi mo? Singhal nito. Wala kang pakialam. May pakialam ako. Balik na Nobita sa nanginginig na boses. Hindi siya ganon na basta-basta sasama kung kanino. Manahimik ka. Sigaw ng tiyahin. Wala kang alam. Tumingin kay Nobita ang mga tsismosa. May ilang nagulat at ang iba aliw na aliw. Tinitigan niya ang bahay na kanina lang ay nilabasan ni Maya. Ngayon ay tahimik na. Wala nang nagawa si Nobita. Hindi niya nahabol ang kotse at ang masaklap, hindi niya nailigtas ang kaibigan niya. Habang unti-unting nagkakanya-kanya ang mga kapitbahay, nanatili siyang nakatayo doon na mabigat ang dibdib. Pasensya na, Maya. Bulong nito. Pero ang lahat ay huli na. Sa araw na yon, nawala si Maya sa kalsadang kinalakihan niya at naiwan si Nobita na madaming tanong na walang kasagutan, na isang kaibigang hindi niya alam kung kailan niya muling makikita. Pagbaba ni Maya ng kotse, agad siyang sinalubong ng ilang kasambahay. Magalang ang bawat pagkilos at sabay-sabay halos ang pagbati sa kanya. Nagmistulan tuloy siyang prinsesa. Lumapit ang matandang lalaki sa kanya na may ngiti sa labi. Matalim ang tingin nito kay Maya. Tinging matagal nang hinihintay ang sandaling yon. Maging komportable ka. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang. Tumango lang si Maya ng pilit. Hindi siya makatingin ng diretso sa matanda. Salamat po. Inangat ng matanda ang kamay ni Maya. Ngunit huminto ito at nagpapigil. Magpahinga ka na muna. Dagdag nito. Malapit na ang malaking araw natin. Agad siyang inihatid ng mga kasambahay sa ikalawang palapag. Binabagtas nila ang napakahabang hallway na may pulang carpet na parang lumulubog ang paa niya sa bawat hakbang. Pagbukas ng pinto ng kwarto para sa kanya,
Napansin niyang napakalawak ng silid. May king-size bed na puting-puti ang kumot. May sofa rin sa gilid na parang may sariling sala. At may balcony na tanaw ang buong hardin. At sa isang sulok, may wedding gown na nakasabit. Nakabalot ito sa manipis na tela, kumikinang kahit hindi pa nasusuot. Dahan-dahan siyang lumapit doon at hinaplos ang tela. Naisip niyang hindi kailanman niya pinangarap ang ganitong kasal na magarbo at sosyal. 4 na araw na lang. Bulong yon. Parang dasal na hindi niya alam kung kanino ipapaabot. Naupo siya sa kama na napakalambot. Pero imbes na ginhawa, parang mas lalo siyang nilamon ng lungkot. Pumatak ang luha niya at tinakpan niya ang mukha niya ng 2 kamay. Gustuhin man niyang tumakas, saan siya pupunta? Paano ang tiyahin niya? Paano kung totoo ang mga banta? Paano kung mas malala ang mangyayari? Wala na akong takas. Maya-maya, may marahang katok sa pinto. Pumasok ang isang kasambahay. Magalang na yumuko at may hawak na sobre. Sinabi nitong may ipinabibigay daw ang amo niya. Inabot sa kanya ang sobre at agad ding lumabas ang kasambahay. Parang ayaw maging saksi sa anumang mararamdaman nito. Nakatitig si Maya sa sobre na makapal at mabigat. Dahan-dahan niya itong binuksan at makapal na pera ang laman nito. Nanlambot ang kamay niya. Para saan to? Tinitigan niya ang pera. Pero wala siyang maramdamang saya ni ginhawa. Sa halip, kirot at isang malinaw na katotohanan na kahit pa may limpak-limpak siyang pera, mananatili pa din siyang bilanggo ng malaking bahay na yon. Hindi siya makakabili ng kalayaan at ang sarili niyang desisyon. Anong gagawin ko dito? Ibinaba niya ang sobre sa mesa. Parang ayaw na niyang hawakan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, tanaw ang matataas na pader, ang mga bantay sa gate na parang laging sarado. Napagtanto ni Maya ang katotohanan na hindi lahat ng marangya ay masaya at hindi lahat ng kinakasal ay nagsisimula sa pag-ibig. At sa nalalabing-4 na araw, ang tanging tanong sa isip niya ay kung may lakas pa ba siyang lumaban o tuluyan na siyang lulunukin ng kapalarang ipinirma sa papel. Palihim na pumuslit na naman si Gab sa palayan at mag-aani sa kabilang palayan nila sa kabilang lugar. Mas gusto niya ito kesa sa malamig niyang opisina at sa paulit-ulit na meeting na parang umiikot na lang sa pera. Mas mabilis na to kapag sabay-sabay. Sabay-sabay silang nagtulungang magbuhat at nag-ani. Walang may pakialam kung sino siya bilang amo nila. Habang nagpapahinga sandali, may isang tauhan na napatingin sa di kalayuan. Sa may kalsadang papunta sa maliit na bayan, makikita ang simbahan na may mga design na parang may ikakasal at mga sasakyang nakaparada. Sir, tawag sa kanya ng isa sa mga tauhan. May ikakasal yata doon sa simbahan. Napatingin si Gab. Matagal-tagal na din siyang hindi nagsisimba. Palagi na lang dahilan ang trabaho. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang humahatak sa kanya papunta doon. Matagal na din akong hindi nakakapagsimba. Tumayo siya at pinunasan ang kamay sa panyo. Pagkatapos nito, magsimba tayo saglit. Tumango ang ilan bilang pagsang-ayon. Samantala, sa loob ng kwarto ni Maya, nakaupo siya sa harap ng salamin. Inaayusan na siya ng mga oras na yon, ngunit ang isip niya ay malayo. Sa isang linggo niya na nasa mansyon, pero hindi mo lang siya dinalaw ng tiyahin niya. Kaya sa mga gabing yon, paulit-ulit niyang pinag-isipan ang pagtakas. Pero napaka-imposible
Dahil sa dami ng bantay sa gate pa lang, kaya naisipan niyang paglabas na lang ng simbahan. Isang plano na paulit-ulit niyang inuukit sa isip. Hahanap siya ng tiyempo at tatakas siya. Naramdaman niyang may lumapit. Isang kasambahay ang pumasok at may hawak na maliit na kahon. Inabot iyon sa kanya at may mensahe daw mula sa matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Laman nun ay isang kwintas na ginto. Isang regalong parabang pampalubag ng loob o paalala ng kung sino ang may hawak sa kanya. Hindi ko naman to kailangan. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kwintas. Ang kailangan niya ay kalayaan. Ipinikit niya ang mga mata at dahan-dahang isinara ang kahon. Ibibigay ko na lang ito sa nangangailangan. Kung hindi man siya magtagumpay sa pagtakas, kahit man lang may isa siyang bagay na magagawa ayon sa sarili niyang desisyon. Habang tinatapos ang pag-aayos sa kanya, pakiramdam niya'y parang manika siya na binibihisan at pilit na pinapangiti. Kaya ko to. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi yon. Sa sarili niya ba o sa Diyos na matagal na din niyang hindi nakausap. Sa simbahan, kasama ang ilang tauhan. Umupo si Gab sa bandang likod. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kabog ang dibdib nito. Tumingin siya sa may altar. May nag-aayos pa at mukhang magsisimula na ang kasal. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Bulong niya na nakapikit sandali. Sa labas ng simbahan, huminto ang isang kotseng sinasakyan ni Maya. Nakayuko siya dahil ayaw niyang tumingin sa paligid. Ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Ang mga bulungan at ang mga osisero at osisera lang. Habang naglalakad siya papasok, may isang malinaw na desisyon na nabuo sa dibdib nito. Sa bawat hakbang niya, parang papalapit din siya sa isang bagay na hindi pa niya alam. Isang pagkikita na hindi niya inakala at isang maling groom na magiging simula ng kanyang pag-asa. At nasa loob na ang isang lalaking may pusong hindi naghahanap pero handang tumugon. Kaya sa araw na yon, dalawang puso ang magtatagpo sa gitna ng tamang desisyon at maling plano. Nakatayo na si Maya sa may pintuan ng simbahan. Hindi pa man yun nabubuksan ng tuluyan, pero parang naririnig na niya ang lahat ng mga bulungan sa loob. Kung papasok siya at maglalakad patungo sa altar, tapos na. Kung tatakas naman siya, may kapalit na panganib. Humigpit ang hawak niya sa bulaklak at nanginginig ang mga daliri niya. Kaya ko to. Kailangan kong kayanin. Bumukas na ang pinto at parang huminto ang oras. Sumalubong sa kanya ang liwanag sa loob ng simbahan at ang kulay ng mga bulaklak na hindi naman niya pinili. Sa dulo ng gitna ng daan, naroon ang altar at nasa harap nito nakatayo ang lalaking matanda na magiging asawa daw niya. Nakangiti at handang-handa na parang nagmamay-ari ng sandaling yon. Nanikip ang dibdib ni Maya. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang mga larawang ayaw niyang isipin. Mga haplos nito at isang gabi na walang pahintulot, kundi papel lang at pirma. Nandidiri siya dahil hindi niya pinangarap ang ganito. Hindi niya ipinagdasal ang ganitong kapalaran. Kahit pa kapalit ng pera, kahit pa marangya ang buhay, hindi niya kayang ibenta ang sarili niya. Hindi ko to kaya. Humakbang siya, pero hindi pasulong. Pumaling siya ng mata niya sa kaliwa at doon niya nakita ang binatang si Gab. May bahid pa ng pagod sa mukha ng binata. Pero nang magtagpo ang mga mata nila, parang may biglang nagbukas sa dibdib ni Maya. Hindi niya kilala ang lalaking yon. Pero sa sandaling yon,
Si Gab ang tanging mukhang hindi masakit sa paningin niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang segundo, dalawa, at sa loob ng maikling sandaling yon, nag-usap ang dalawang kaluluwang hindi nagplano. Nagpasya si Maya at hindi na siya nag-isip pa. Hinila niya si Gab ng biglaan na ikinagulat ng lahat. Si Gab mismo ay napatayo din sa gulat. Halos matumba sa biglaang paghila ni Maya. Anong? Hindi na siya pinakinggan ni Maya. Diretso siyang hinila ni Gab papunta sa gitnang daan. Narinig niya ang pagbulong ng mga bisita, ang pagkabigla ng tiyahin niya, ang pag-angat ng boses ng ilan. Ngunit iisa lang ang tunog na naririnig niya, ang pintig ng puso nito. Pagdating nila sa gitna, humarap si Maya sa altar. Huminga siya ng malalim. Lahat ng takot, luha at galit, pinagsama-sama niya sa iisang hininga at sumigaw ng, "Father, siya po ang papakasalan ko!" Nagkagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. May tumayo, may umupo ulit, at may napasigaw ng pangalan ng Diyos. Nanigas ang matanda sa altar. Nawala ang ngiti nito at napalitan ng galit at pagkapahiya. Bago pa man makapagsalita ang sino man, mabilis itong bumaba sa altar, diretso ang lakad palabas. Iniwan ng matanda ang lahat. Nang makarating sina Maya at Gab sa harap, naramdaman ni Maya ang panghihina ng tuhod nito. Sa isang iglap, yumuko siya at ibinulong sa mga salitang hindi niya inakalang masasabi niya sa isang estranghero. "Tulungan mo pa ako, please." Napatingin sa kanya si Gab nang mas malapitan. Doon niya nakita ang luha sa gilid ng mga mata ng dalaga, ang panginginig ng labi nito at ang takot na pilit tinatago. "Babayarin po kita, 50,000. Basta tulungan mo lang ako." Tahimik lang si Gab. Wala siyang pakialam sa pera. Hindi yon ang dahilan kung bakit siya nandoon. Hindi yon ang dahilan kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Ang dahilan ay ang mga mata ni Maya. Hindi ko kailangan ng pera mo, miss. Nanlaki ang mata ni Maya. Parang gumuho ang huling sandigan niya. "Please." Isang salita lang, pero sapat na para makita ni Gab ang labis na pagmamakaawa ng dalaga. Ang klase ng pagmamakaawang hindi kayang pikein. Huminga ng malalim si Gab. Kung papayag ako dito, sigurado ka ba? Tumango si Maya ng paulit-ulit. "Opo, kahit ano, basta hindi siya." Tumingin si Gab sa altar, sa mga bisita, sa gulong hindi niya ginusto, at saka muli kay Maya at tumango din siya. Sige. Sa sandaling yon, may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa bandang gilid. Nang lingunin ng ilan ang matanda, nakita nilang napaupo ito at saka bumagsak. Nawalan ito ng malay, kaya nagkagulo ang mga tao. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatili sina Maya at Gab sa harap ng altar. Parang alam ng langit na ito ang sandaling dapat mangyari. Nagpatuloy ang seremonya. Magkahawak ang kamay ni Maya at Gab na parehong nanginginig at parehong tumatahak sa landas na hindi nila pinili. Habang binabasbasan sila, pumikit si Maya. Tumulo ang luha niya at hindi na niya napigilan. "Salamat." Hindi niya alam kung para kanino yon, kay Gab ba o para sa Diyos. Nang matapos ang seremonya, saka palang naging maalwan ang simbahan pero tapos na. Nabasbasan na ang dalawa at sa gitna ng maling groom, isang kasal ang natuloy. Sa araw na yon, hindi lang tumakas si Maya sa isang bangungot. Nakasalubong niya ang isang lalaking hindi niya inaasahan. Isang hardinerong naging asawa niya na hindi alam ni Maya na isa palang CEO.
Tumigil si Gab sa may paanan ng simbahan. Bahagyang nakaharang ang katawan niya kay Maya habang nagkakagulo pa din ang paligid. Sandali nga. Huminga ka muna. Hindi sumagot si Maya. Palinga-linga siya, hatak-hatak ang laylayan ng kanyang gown. Anytime, darating siya. Yung tiyahin ko. Hindi ka na niya basta-basta mahawakan. Kasal ka na sa akin. Sa papel lang po yun. Tumawa si Gab. Wala po akong kaalam-alam sa mga batas. Natatakot ako. Huminga ng malalim si Gab at inilagay ng maingat ang kamay niya sa balikat ng dalaga. Miss, tignan mo ako. Unti-unting tumigil ang pag-ikot ng mata ng dalaga nang tumingin siya kay Gab. Doon niya tuluyang nakita ang mukha ng lalaking hinihila niya kanina na marumi at pawisan. Ipapaliwanag mo sa akin kung bakit mo yan ginawa. Ngayon na po, ba? Oo, ngayon na. Napakagatlabi si Maya at muling tumingin sa paligid. Hindi po ako pwedeng magsalita dito eh. Hindi po ako ligtas. Bumuntong hininga si Gab. Sige na nga. Lumabas muna tayo. Hinawakan ni Gab ang kamay ni Maya at inilayo siya sa pintuan ng simbahan. Ramdam niya ang panginginig at ang lamig ng mga kamay nito. Paglabas nila, mas lalong bumilis ang paghinga ni Maya. Susundan nila tayo. Hindi yan. Ako pa. Paano ka po nakakasigurado? Napangiti ng bahagya si Gab. Kahit siya mismo ay hindi sigurado. Basta, sumunod ka muna sa akin. Naglakad sila palayo sa simbahan. Patuloy pa din ang paglingon-lingon ni Maya sa bawat dumadaang tao. Pasensya na at salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano kita babayaran bukod sa perang sinabi ko. Tigilan mo muna yung usapan sa pera. Pero... Hindi kita tinulungan dahil sa pera. Bakit po? Napahinto si Gab saglit at tumingin siya kay Maya ng seryoso. Kasi nakita ko kung paano ka tumingin sa matandang yun. Walang taong dapat ikasal sa takot. Hindi na napigilan ni Maya ang pagluha. Tahimik siyang umiyak habang naglalakad sila. Salamat po. Hindi ko alam kung paano ako babawi. Una sa lahat, tumigil ka nga sa pagpo sa akin. Hindi ako ganun katanda, no? Natawa si Maya sa gitna ng hikbi. Pasensya na po, Pasensya na. Nasanay lang. Pangalawa, sasakay na tayo. Saan? Malamang, sa sasakyan. May sasakyan ka? Akala ko po kasi... Akala mo ano? Trabahador po kayo sa bukid. Trabahador naman talaga. Bumuntot ang maikling katahimikan bago may humintong sasakyan sa tapat nila at agad bumukas ang pinto. Nanlaki ang mata ni Maya. Pagkasakay nila, saka palang tuluyang bumigay ang katawan ni Maya. Napasandal siya sa upuan. Parang biglang naubusan ng lakas. Parang ngayon lang po ako nakahinga. Ibig sabihin, kanina ka pa nagpipigil. 1 linggo na po. 1 linggo? Tumango si Maya. 1 linggo akong bantay sarado. Sa kwarto lang ako palagi. Punong-puno nga ng regalo, pera. Pero wala po ni isang nagtanong kung masaya ba ako. At ngayon? Natatakot pa din. Pero may kaunting gaan. Simulan mo nang magpaliwanag. Huminga ng malalim si Maya at ikinuwento ang lahat. Sa tiyahin niya, sa kontrata at ang kasal na ipinipilit sa kanya. Tahimik lang si Gab habang nakikinig. Kaya po nang makita kita, parang ikaw lang ang mukhang normal at makakatulong sa akin. Ngumiti si Gab. Yung pera po, ibibigay ko mamaya. Sabi ko na, tigilan mo yan. Hindi po ako sanay na may tumutulong sa akin ng ulang kapalit. Pues ngayon, masasanay ka na. Natawa si Maya ng bahagya at totoo. Nakakatawa ka po. Tigil na nga sabi, yang po.
Ay, sige, Gab. May kung anong kumiliti sa dibdib ni Gab sa paraan ng pagbigkas ni Maya ng pangalan nito. Pagdating nila sa mansyon, muling nanlaki ang mata ni Maya. Dito ka ba nakatira? Oo, bakit? O wala lang, masyado kasing malaki. Papasok sila. Agad nilapitan si Gab ng butler. Pakiasikaso si Maya. Dalhin sa guest room at sabihan ng mga maid na tulungan siyang magpahinga. Opo, sir. Sagot ng butler. Nagulat si Maya sa paraan ng pagsagot ng butler kay Gab. Pero pinagsawalang pansin niya yon dahil sa pagod. Sinamahan siya ng mga maid bago tuluyang nawala sa paningin. Lumingon si Maya kay Gab. Salamat, Gab. Tumango lang si Gab. Pag-akyat ni Gab sa sariling kwarto, napangiti siya sa sarili sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba kay Maya. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa tapang nito sa gitna ng takot. Habang bumubuhos ang tubig sa kanya galing sa shower, natatawa pa din siya. Mukhang hindi magiging boring ang buhay ko sa babaeng yun. At sa kabilang kwarto, matapos ang mahabang linggo, nakatulog si Maya ng mahimbing. Hindi na bilang isang bilanggo, kundi bilang asawa na ng lalaking hindi niya inaasahan. Tanghali na nang magising si Maya at una niyang naramdaman ang lambot ng higaan niya. Ibang-iba sa manipis na kutson na kinasanayan niya sa bahay ng tiyahin niya. Napabangon siya bigla. Ay, tanghali na pala. Agad siyang bumangon. Napatingin sa paligid at sa kanya muling naalala ang lahat. Lalong-lalo na si Gab. Mabilis siyang bumaba ng hagdan na medyo aligaga. Parang may hinahabol na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa sala, may mga maid na abala sa kani-kanilang gawain. Lumapit siya sa isa at nagtanong kung nasaan si Gab. Maaga pong umalis, ma'am Trabaho daw po. Napatigil si Maya. Ganun po ba? Sa isip niya, hardinero nga pala si Gab. Siguro, nasa hasyenda na. Salamat po. Naglakad siya pabalik sa gitna ng sala. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi naman siya sanay sa ganitong kalaking espasyo. Ibang-iba sa dati niyang buhay na palaging siya ang inuutusan at may pinagsisilbihan. Baka pwede naman siguro akong tumulong. Bago pa siya makalapit sa kusina, biglang may humarang sa kanya. Ang butler ni Gab na seryoso ang muka. Ma'am, huwag na po kayong mag-abala. Napahinto si Maya at napaatras ng bahagya. Gusto ko lang po sana. May mga nakatalaga na po para sa mga yan. Maaari na po kayong magpahinga. Pero okay lang naman po sa akin, saka sanay po akong may ginagawa. Hindi agad sumagot ang butler. Tinignan lang siya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung saan siya lulugar sa bahay na yon. Utos po ni Sir ni Gab na huwag kayong pagtrabahuin. Utos? Pansamantala po, kayo ay bisita. Napalunok si Maya. Ganun ba? Sige po. Tumango ang butler at tumalikod na. Parang wala nang dapat pag-usapan pa. Naiwan si Maya sa gitna ng sala, na mas lalong nanliit. Gusto sana niyang magtanong pa kung sino ba talaga si Gab. Bakit ganito kalaki ang bahay niya? Bakit parang may autoridad ang pangalan niya sa loob ng mansyon? Pero pinili niyang manahimik na lang. Umupo siya sa sofa at pinagdikit ang mga kamay sa kandungan. Hindi naman ako dapat magtanong. Bulong niya sa sarili. Wala naman siya sa lugar at kasal lang sila sa papel. Sa isang desisyong ginawa niya dahil sa takot. Napatingin siya sa malaking orasan sa dingding. Hanggang kailan kaya ako ganito? Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag nalaman ng tiyahin niya kung nasaan siya, kung gaano katagal ang kalayaang bigla niyang natamasa.
Bandang 6:00 ng gabi, nang makauwi si Gab. Pagod ang katawan niya mula sa maghapong trabaho. Siyempre, bilang CEO ng kumpanya. Ngunit pagpasok pa lang niya sa loob ng mansyon, may kung anong pagod ang agad na nawala. Nandoon si Maya na mahimbing na natutulog sa sofa. Bahagyang nakatagilid at yakap ang isang maliit na unan. Napatigil si Gab sa paglalakad. Saglit na tumayo si Gab doon at tumitig sa dalagang nagmistulang magandang painting sa paningin niya. Hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Sa tabi niya, marahang nagsalita ang butler. Ikinuwento nito na buong araw halos ay nasa sala lang si Maya. Gusto sanang may gawin, pero pinigilan niya alinsunod sa utos nito. Mukhang nainip daw ang dalaga, pero hindi naman nagreklamo. Napailing na lang si Gab at bahagyang natawa. Hindi talaga sanay na walang ginagawa. Lumapit siya ng dahan-dahan sa sofa. Umupo siya sa maliit na upuan sa tapat nito. Bahagyang yumuko para masilip ang mukha ni Maya. Kita ang bahagyang paggalaw ng dibdib nito sa bawat paghinga. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang gaan sa pakiramdam niya habang pinagmamasdan ang dalaga. Maya-maya pa, biglang napapitlag si Maya. Nagmulat siya ng mata at ang unang bumungad ay ang mukha ni Gab na napakalapit. Ay, napaupo siya agad na gulat na gulat. Sorry, hindi ko sinasadyang makatulog dito. Relax. Wala namang magagalit. Nakakahiya po. Ay, nakakahiya. Baka isipin niyo na ang tamad-tamad ko. Natawa si Gab. Hindi. Mukha ka lang talagang pagod. Umayos ng upo si Maya. Inayos ang buhok na halatang naiilang. Kakauwi mo palang po ba? Oo galing opisina. Akala ko sa bukid kayo. Napangiti si Gab. Medyo naaliw sa pagka-inosente ng dalaga. Tumayo si Gab at inabot ang kamay niya kay Maya. Dinner muna tayo. Mas maganda sa garden. Presko doon. Nag-atubili si Maya, pero tinanggap naman ang kamay nito. Salamat. Nagulat si Maya dahil nakahanda na agad ang pagkain sa mahabang mesa sa may garden. Magkatapatan ang upuan nila Maya at Gab. Salamat po ulit sa lahat. Ayan na naman ang po mo. Ay, oo nga pala. Ngumiti si Maya, saka may naalala. Umalis siya sandali para kuhanin ang sobre na ipinangako niya kay Gab. Ito na po yung sinabi ko. Inilapag niya sa mesa ang sobre at itinulak papunta kay Gab. Ano yan? Yung 50,000 na pangako ko sa'yo. Tumingin si Gab sa sobre, saka ulit kay Maya. Akala ko ba napag-usapan na natin to? Hindi ako mapakali hanggat hindi ko na ibibigay sa'yo to eh. Maya, utang na loob ko sa'yo yung ginawa mong pagtulong sa akin. Huminga ng malalim si Gab, sa kamarahang tumawa. Mukha ba akong nangangailangan ng pera? Di ba hardinero ka? Hindi na napigilan ni Gab ang tawa nito. Hindi. Ha? Hindi ako hardinero lang. Ano ka? Sandaling tumahimik si Gab, saka nagsalita ng direkta. Isa akong CEO. Nanlaki ang mata ni Maya. Ha? Ako ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko at ang hasyendang pinag-aanihan namin nung madungis mo akong nakita. Sa sobrang gulat, napahampas niya si Gab sa braso. Loko ka talaga! Aray, ikaw tong biglang humila sa akin sa altar eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Kailan? Habang hinihila mo ako? Hindi napigilan ni Maya ang matawa. Halong inis at hiya. Grabe ka, akala ko kung sino ka lang. At ikaw, akala ko din kung sino ka lang. Nagkatinginan sila at doon unti-unting humupa ang tawanan nila. Unti-unting naglapit ang mukha nila. Ramdam ni Maya ang mabilis na tibok ng puso nito.
habang hindi naman maalis ni Gab ang tingin sa mga mata ng dalaga. Maya, Biglang may tumikhim sa likuran nila. Napalingon sila pareho sa nakatayong butler ni Gab na seryoso na naman ang mukha. Sa mahinahong boses, sinabi nitong may dumating daw, ang inayon ni Gab. May hawak na dyaryo ang mami ni Gab at kita sa mukha nito ang stress at puno ng pag-aalala. ano tong nakita ko sa dyaryo, anak? Ikaw ba to? May kasama ka pang nakagown. Nandoon ang litrato nilang dalawa ni Maya sa labas ng simbahan. Malabo naman ang pagkakakuha, pero malinaw na tindig iyon ni Gab. Natawa si Gab, isang tawang parang alam na niya ang mangyayari. Ang bilis naman kumalat. Napailing ang mami niya. Mas lalong nag-aalala. Anak, hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. Baka bigla kasing... Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil bigla itong niyakap ni Gab. Ma'am, kasal na ako. Ano? Biglang bumitaw ang mami niya at nahampas si Gab sa braso. Aray, kasal ka na? Kailan? Kanino? Bakit hindi ko alam? Relax ka lang, Mi. Paano ako magre-relax? Sa dyaryo ko pa nalaman. Huminga ng malalim si Gab. Saka tumingin sa direksyon ni Maya na nakatago. Ma, may ipapakilala ako sa'yo. Lumingon ang mami niya sa direksyon kung saan nakatingin si Gab. Kita sa mata nito ang halo-halong emosyon, pagkalito, kaba, at kakaibang pag-asa. Mula sa may garden, dahan-dahang lumabas si Maya. Medyo alanganin ang hakbang nito. Nakapulupot ang mga daliri sa laylayan ng suot niyang damit. Ramdam niya ang matinding titig ng mami ni Gab. Parang sinusukat ang bawat galaw niya. Paglapit niya, bahagya siyang yumuko. Good evening po. Hindi agad na sumagot ang mami ni Gab. Sa halip, lumapit ito at biglang hinawakan ang magkabilang braso ni Maya. Sinisiguradong totoo siya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Napangiti ito at unti-unting namuo ang luha sa mga mata. Salamat sa Diyos. Napakunot ang noo ni Maya. Naguluhan. At hindi bakla ang anak ko. Biglang napayakap ang mami ni Gab kay Maya. Magkakaapo na ako. Nanlaki ang mata ni Maya. Napatingin siya kay Gab, nagulat na gulat din. Napakamot na lang sa batok si Gab at pigil na pigil ang tawa. Po? Bumulong naman si Gab. Sakyan mo na lang. Hindi pa din agad nakapagsalita si Maya nang bumitaw ang mami ni Gab at hinawakan ang kamay niya. Anong pangalan mo, Iha? Maya po. Maya, ang ganda naman ng name mo. At mukhang mabait ang mukha mo. Mukhang hindi mo mapapaiyak ang anak ko. Hindi po. Ma, huwag mo namang i-pressure agad. Tumahimik ka dyan. Bihira lang to. Muling hinarap ng mami ni Gab si Maya. Alam mo ba? Matagal na akong nagdadasal na mag-asawa na itong anak ko. Akala ko kung ano na ang problema. Napatingin ulit si Maya kay Gab. Welcome ka sa pamilya, Iha. Sabi ng mami ni Gab, sabay tapik sa kamay ni Maya. Kung may gawin tong anak ko na ikakasama ng loob mo, sabihin mo lang sa akin. Sige po, opo. Hindi alam ni Maya kung matatawa ba siya o maiiyak. Sa buong buhay niya, walang tumanggap sa kanya ng ganun kabilis. Ma, biglaan kasi lahat. Wala akong pakialam kung biglaan. Mabilis na sagot nito. Ang mahalaga, kasal ka na, anak. Ma'am? Mami na lang. O mama. Ma. Nang marinig yon ng mami ni Gab, mas malawak pa sa dagat ang ngiti nito. Ang sarap naman pakinggan. Nagkatinginan sina Maya at Gab. May parehong tanong sa isip. Bumulong ulit si Gab kay Maya.
Pasensya ka na. Ganyan talaga siya. Okay lang. Halata namang masayang-masaya siya. Sa gitna ng sala, unti-unting napuno ng ingay, tawa at yakapan. Hindi man inaasahan, pero ang lahat ng takot at sapilitang desisyon, naramdaman ni Maya na may isang pinto ang tuluyang bumukas para sa kanya. Makalipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan, unti-unting nasanay si Maya sa buhay sa mansyon. Hindi lang bilang bisita, kundi bilang asawa ni Gab. Napagpasyahan na din nilang magtabi sa kama, pero wala pang nangyayari. Hanggang sa unti-unti, may nagbago. May mga sandaling bigla na lang hahawakan ni Gab ang kamay ni Maya nang walang paliwanag. Sa mga simpleng pag-aasikaso nito sa kanya, kahit pa bising-busy ito sa opisina at hasyenda, ipinakilala na din siya ni Gab sa mga ibang tauhan bilang asawa niya. Kilig na kilig si Maya. First time niya kasing naranasan ang ganong pakiramdam. Doon ay unti-unting natutunan ni Maya na mahalin ang lalaking hindi naman niya inasahan sa simula at ramdam niyang ganon din si Gab sa kanya. Tulad nga ng kasabihan, lahat ng saya ay may kapalit na dilubyo. At akala ni Maya, tapos na ang bangungot sa buhay nito. Hanggang isang hapon, payapa siyang nagdidilig ng halaman sa garden nang bigla siyang nakarinig ng kalabog sa gate kasunod ang malakas na sigaw. Pag-angat niya ng ulo, nanlamig ang buong katawan nito dahil nandoon ang tiyahin niya na galit habang nanlilisik ang mga mata. Totoo pala talaga dito ka nagtatago, ha? Nalaglag ang hose sa kamay ni Maya. Tita, walang hiya ka. Nang dahil sa'yo, namatay ang matanda. Nagulat si Maya sa hatid na masamang balita ng tiyahin nito. Hindi ko po... Tumahimik ka. Pinahiya mo ako. Sinira mo ang lahat ng plano ko. Dahil sa'yo, wala na akong pera. Lumapit ito sa gate na pilit binubuksan. Ikaw ang malas sa buhay ko. Simulat sa Paul, ikaw na ang sumpa sa buhay ko. Nanginginig na si Maya habang umiiyak. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tiyahing nagngingit-ngit sa galit. Hindi ko naman po yun ginusto. Lahat ng kamalasan, ikaw ang dahilan. Sa mga sandaling yon, sa wakas, lumabas si Gab. Tumayo siya sa tabi ni Maya. Agad na prenoteksyonan ang asawa. Anong kaguluhan to? Napalingon ito kay Gab sa katumawa ng nakakatakot na parang bruha. Ay, heto na ang pangalawang salot. Akala mo ba, maililigtas mo yan? Layuan mo ang asawa ko. Tumawa pa ito ng mas malakas na parang baliw na. Asawa? Hindi mo alam kung anong klaseng babae yan. Hindi mo siya kilala. Mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Humakbang si Gab palapit sa tiyahin ni Maya at nagsalita sa malamig na boses. Lumayo ka na. Ngayon din. Ano? Papalayasin mo ako? Oo. At kung hindi ka aalis, ipapapulis kita. Biglang natahimik ang tiyahin ni Maya. Kita ang pagkagulat at takot nito. Sa isang senyas ni Gab, lumapit ang mga gwardya. Ipinaliwanag din ng mga ito na pinakain ng pampatulog ng tiyahin ni Maya ang ibang bantay na gwardya. Kaya ito nakapasok. Ihatid nyo na palabas yan. Nagwala ito, sumigaw at nagmumumura. Kasalanan mo to lahat, Maya. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana siya. Doon ay tuluyang bumigay si Maya. Napasandal siya kay Gab habang umiiyak at nanginginig. Gab, namatay siya. Kasalanan ko lahat. Shh! Wala kang kasalanan, okay? Mahigpit siyang niyakap ni Gab at tumitig ng diretso sa mga mata nito. Makinig ka. Wala kang kasalanan kahit na ano pang sabihin niya. Hindi ko nahayaang malapitan ka pa niya ulit.
Humigpit ang yakap ni Gab kay Maya. Pinapangako ko sa Diyos na poprotektahan kita. Unti-unting kumalma ang pag-iyak ni Maya. Dahan-dahang humupa ang takot sa dibdib nito. Salamat. Asawa mo na ako, kaya hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Nang marinig ni Maya ang salitang yon, hindi na ito sa kontrata o sakripisyo. Totoong tahanan na niya talaga ito. Masakit man para kay Maya ang sinapit ng tiyahin niya, alam niyang yun na din ang katapusan ng bangungot na matagal na niyang dinadala. Nakatayo siya sa may terrace ng kwarto nila ni Gab at nakatanaw sa malayo. Sa katahimikang yon ng mundo, unti-unting humuhupa ang bigat ng dibdib niya. Bigla niyang naramdaman ang mga bisig na yumapos mula sa kanyang likod. Napapikit si Maya. Okay ka lang ba? Bulong nito sa tenga ni Maya. Oo, mas okay na. Sure? Tumango si Maya. Saka hinawakan ang kamay ni Gab na nakapulupot sa baywang niya. Masakit sa akin pero alam kong tama ang nangyari. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya. Dahan-dahang humarap si Maya kay Gab. Nagtagpo ang mga mata nila, walang alinlangan. Ngumiti si Maya at ngumiti din si Gab. Parang sabay nilang naunawaan ang isa't isa. Nandito lang ako. Alam ko. Lumapit si Gab ng marahan. Parang nagsasabi ng pahintulot. Nagdampi ang noo nila sa mga labi ng banayad at puno ng damdamin. Pero bago pa tuluyang lumalim ang sandali. Anak! Napaatras si Maya na agad na mula. Napatawa naman si Gab. Mula sa pintuan, dumating ang mami ni Gab na may hawak na sobre at halatang excited na excited. May sorpresa ako sa inyo. Ma, Huwag mo muna ako imama ngayon. Makinig kayo. Lumapit ito sa kanila, sabay abot ng sobre. Book na ang tickets nyo para sa honeymoon, pa-abroad. Nanlaki ang mata ni Maya. Po, excited na ako magkaapo. Dagdag pa nito na parang wala lang. Kaya ako na ang nag-asikaso. Nagkatinginan sina Maya at Gab. Parehong natawa na may halong hiya at tuwa. Ma, ang bilis mo naman. Ganito talaga kapag may ina na sabik. Ngumiti si Maya, saka yumuko ng bahagya. Salamat po, Ma. Sabay turo sa sarili nito. At welcome ka na sa pamilya kaya huwag kang mahihiyang tawagin ako noon. Habang magkatabi silang nakatayo sa terrace, muling hinawakan ni Gab ang kamay ni Maya. Handa ka na? Kasama ka? Handang-handa na. Ngumiti si Maya. Alam niyang ang hinaharap ay hindi niya kailangang katakutan. Kasama niya ang lalaking naging maling groom, ngunit naging tamang tahanan nito. Sa Maldives sila nag-honeymoon. Magkahawak kamay silang naglalakad ni Gab, parehong nakangiti, at parehong parang hindi pa din makapaniwala na nandoon na sila sa sitwasyong malayo sa gulo at sa anino ng nakaraan. Ang ganda dito. Mas maganda ka. Napatawa si Maya at bahagyang hinampas ang braso ni Gab. Lagi namang ganyan ang linya mo. Pero totoo naman. Huminto sila sa may dalampasigan. Hinayaan ni Maya ang hangin na humahaplo sa balat nito. Sa bawat paghinga niya, mas gumagaan ang dibdib niya. Parang sa wakas, kampante na ang puso niyang matagal nang binalot ng takot. Alam mo ba, dati, akala ko hindi ko na mararanasan to. Ang alin? Yung hindi ako kinakabahan paggising sa umaga. Humarap si Gab sa kanya at hinawakan ang mukha niya ng maingat. Hindi ka mag-iisa. Alam ko. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang pangamba, tanging tiwala at pagmamahal na dahan-dahang nabuo
sa gitna ng maling simula. Gab, mahal kita. Parang sandaling tumigil ang mundo. Ngumiti si Gab, isang ngiting puno ng pangako at niyakap siya ng mahigpit. Mahal din kita, Maya. Hinalikan siya ni Maya ng banayad at puno ng pagmamahal. Wala na ding epal sa wakas. Sa loob ng kwarto nila na tanaw ang dagat, ibinigay ni Maya ang sarili niya kay Gab. Dahil mahal niya si Gab, wala nang luha si Maya at pangamba. Sa halip, may yakap, mga halik, pati katahimikang matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos, magkatabi silang nakahiga, nakatingin sa kisame, magkahawak kamay. Ngayon, kampante na ang puso ko. At hindi ko nahayaang masaktan ka ulit. Ipinikit ni Maya ang mga mata niya habang may ngiting payapa sa labi. Sa wakas, ang babaeng minsang nagpakasal sa maling groom ay malakas na tunog ng pinggang nagbabanggaan